Sinasabing ang kapangyarihan ay parang alak kapag sumobra nakakalasing at kapag nawala, nagdudulot ng matinding paghahanap. Mga kalans, ang mga tagpong nakita natin ay hindi lang simpleng pagtatalo. Ito ang pagbabago ng takbo ng tadhana. Sa isang panig si Carmelia, nagpapagaling, muling naghahanap ng liwanag sa piling ng kanyang pamilya at pilit na bumabangon mula sa mga peklat ng nakaraan. Sa kabilang panig, si Sandro, ang lalaking minsan ang naghari sa Sarmiento Empire, ngayon ay pinipiling bitawan ng lahat. Ang trono, ang yaman at ang kapangyarihang ipinilit sa kanya ng kanyang lolo. Lahat ay handa niya ng sakripisyo para sa kalayaan. Ngunit ang tanong, ang paglaya ba ni Sandro sa kontrol ni Don Arturo ang magiging tulay para mahanap niya si Carmelia? O ang pagtalikod niya sa kanyang responsibilidad ang magiging simula ng mas matinding gulo na susubok sa kanilang pag-ibig? At huwag nating kalimutan ang mga aninong nakamasid sa dilim. Si Leticia na hanggang ngayon ay tila na natiling banta at ang misteryosong si Elmer na unti-unti nang nagiging bahagi ng buhay ni Carmelia. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo at ang bawat desisyon nila ay may kaakibat na panganib. Handa na ba silang harapin ang realidad na sa oras na bitawan mo ang nakaraan, wala ka nang babalikan? Ako si Miss Maria at samahan niyo ako sa pagtahak sa masalimuot na landas na ito. Simulan na natin. Ganun ba? Mahina niyang bigkas. Yeah, are you not happy? Tipid siyang ngumiti. Masaya naman. Huminga ng malalim si Kent bago tumabi sa kanya. You should forget him, Carmelia. Marami pang lalaking mas deserve ang pagmamahal mo. Not someone who tends to lie, just to win your favor. What you deserve is a pure love, not an affection tainted with self-interest. Seryoso nitong wika. Napakurap-kurap naman siya at napatitig kay Kent. Something in his eyes changed at kinakabahan siya sa pagbabagong yun. Ilang sandali pa'y unti-unti nang lumapit ang mukha nito sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng paninindig ng kanyang balahibo. Mabuti na lang at lumitaw ang kanyang ina mula sa loob kaya mabilis tong lumayo sa kanya. Napatikim naman siya at nag-iwas ng tingin habang nakangiting nilapag ng kanyang ina ang tray na may lamang sandwich at juice. Enjoy kayo sa pagkain. Sa loob lang muna ako ha para mabigyan kayo ng panahon na makapag-usap. Ani ng Gina. Maraming salamat po, Ma'am Martha. Magiliw na wika ni Kent. Naglakad na paalis ang kanyang ina at muling naiwan silang dalawa ni Kent sa balkonahe. Lumingon sa kanyang lalaki at mga hawakan ng kanyang kamay. Subalit mabilis niya yung iniwas. Natigilan naman si Kent at binaba na lang ang kanyang kamay. Ilang beses na napatikim si Carmelia para pagaanin ng tensyon sa pagitan nila. May itsura si Kent, may pinag-aralan at may kaya sa buhay, pero tanging kaibigan lang ang pagtingin niya sa lalaki. Bakit ka ba talaga nandito, Kent? Seryoso niyang tanong. Kung ang tungkol lang sa annulment ang pakay nito, pwede naman yung itawag ng lalaki sa cellphone o hindi kaya sa telepono. I just want to check on you and to see you, Carmelia. Sagot nito. Napatitig naman siya sa lalaki. Then, what was that earlier? Muli niyang tanong. They are friends. Wala siyang balak na magpaligoy-ligoy sa lalaki and she doesn't want to give him false hope either. Mas mainam na maging klarong lahat sa pagitan nila. What? Parang nalilito nitong tanong. You were about to kiss me earlier, Kent. What was that? Nakita niyang bahagyatong nagulat sa sinabi niya, pero sandali lang yun at nakabawi din agad ang lalaki. Huminga ng malalim si Kent bago to nagsalita. I really came here because I want to check on you, Carmelia. I'm concerned about you. Nag-aalala ko na mahirapan kang mag-adjust dito, lalo pat sanay ka naman sa syudad ka nakatira. Second, I want to see you because I miss you. It's been weeks since you're away from me and I don't feel good about it. Can't heave a sigh bago to napatingin sa kawalan. Third, it's true that I want to kiss you earlier. Gulat siyang napatitig kay Kent. Why do you want to kiss me? Pakiramdam niya alam niya na ang sagot sa tanong niya but she still wanna hear it from his own mouth to confirm if your hunch was right. Pero sana mali siya. Sana nga mali talaga siya. Because I like Carmelia. I like you a lot.
Pag-amin ni Kent, matagal niya nang naisabihin kay Carmelian tungkol sa bagay na yon kahit nung nasa ibang bansa pa sila. But he saw how dedicated she's in his work. Kaya hindi niya ito ginulot, hinayaan lang na munang maramdaman niya. But he didn't expect that when she came back here in the Philippines, she suddenly got married in an instant. Wala man lang senyales. He didn't got the chance to stop the marriage and tell her about his feelings. Nang maikasal naman to, pinili niya ring ilihim ang nararamdaman niya dahil nga nakatali na to't bilang respeto na rin sa kasal na ito sa iba. But thinking about what happened in the past, ang laki ng pagsisisi niya. If he had only told her the truth, then maybe the result is different. Maybe Carmelia didn't fall hard towards Sandro. Carmelia gave her puzzled expression on her face. Bakit ako? Nalilito nitong tanong. Bakit hindi ikaw? You're everything a man could ask for. That is why I don't understand why Sandro chose Leticia before instead of you. Natahimik naman si Carmelia. Hindi niya inasahan na may ganito palang pagtingin si Kent. Akala niya pakikipagkaibigan lang ang nais nito sa kanya. Masyado nga ba siyang manhid para hindi mahalata ang nararamdaman nito para sa kanya? I didn't know. Mahina niyang sambit. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Kent. I know. Biglang naging awkward ang atmosphere sa paligid nila. Sa unang pagkakataon, nakaramdam din siya ng pagkailang kay Kent. So everything he does is basically because he likes her. Kaya pala talagang nais nito na tuluyan ng mapawalang bisang kasal nila ni Sandro. Pero Kent, I also know that, Carmelia. Nito na para bang nahulaan ako anong nais niyang sabihin. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. I'm sorry, Kent. Aniya sa mababang tono. Mahinang natawang lalaki. Don't be. I already expected your answer at hindi na rin ako umaasa na masusuklian mo pa ang nararamdaman ko. I just want to tell you, para kung ano man ang mangyayari sa hinaharap, wala akong pagsisisihan gaya ng pagsisising nararamdaman ko ngayon. But I still feel sorry. Muntong hininga niyang wika, ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi niya alam kung anong gagawin niya para pawiin ang kalungkutan na bumabalot sa mga mata ni Kent na mga oras na yon. All she knew is that she wanted to be honest and transparent towards him because she treasures him as a friend and a family. Is it still Sandro? Kinagat niyang pangibaba niyang labi. Kent chuckled before shaking his head. What a lucky bastard. I'm sorry. Muli niyang bigkas. I told you don't have to be sorry. Ayos lang ako, Carmelia. This won't kill me. May ising hiling lang sana ako sa'yo. I hope you won't say no on this one. Napakurap-kurap siya. What is it? I know, I may sound demanding pero sana walang magbago sa pagitan nating dalawa. Can we still stay friends? Unti-unti siyang napangiti bago yumakap kay Kent. Of course we're still friends, Kent. Walang magbabago sa pagitan natin. Unti-unti naman siya nitong niyakap pabalik at marahan pang tinapik ang kanyang likuran. Thank you. No, ako dapat ang magpasalamat sa'yo. You've been very understanding towards me. You took good care of me and Miley during our stay in abroad. Sobrang swerte ko na naging kaibigan kita. I hope someday you will find someone who will love you the way you love. At sana, maging masaya ka, Kent. Ilang sandali silang nanatiling magkayakap bago siya nito natatawang binitawan. Why are we talking like this? Para namang hindi na tayo magkikita ulit. Natatawa niyang pinalong braso ng lalaki. Sira, sinisira mong pag-emote natin. Just kidding, I just want to make you laugh. Mas bagay kasi sa'yo ang nakangiti. Now you're sounding cheesy. Aniya dahilan para muli na naman silang natawa. Natigil lang sila nang makarinig sila ng tikim mula sa kanilang likuran. Hindi niya na kailangan pang lumingon dahil alam niya ng kanyang ama yon. Pa, bakit po kayo nandito? Muli pa itong tumikim habang naroon kay Kent ang mga mata bago ito nagsalita. Nagtatanong ang mama mo kung wala bang allergies ang bisita mo sa kahit na anong pagkain. Nais nang ipagluto ng hapunan ng bisita mo. Napasulyap siya kay Kent na ngayon ay nagseryoso na. Wala po siyang allergies pa. Kumakain niya ng kahit na ano. Tumangong kanyang ama at sinulyapan pa si Kent bago to nagpaalam at muling nilisa ng balkonahe.
I didn't know that the two of you are now in good terms. Puna ni Kent nang makaalis ang kanyang ama sa harapan nila. I didn't expect that too. He came here and apologized about everything. Kwento niya. You forgave him already? Huminga siya ng malalim bago ngumiti. I can say so. I can see his changes naman. And being in good terms with them makes me feel good. Masaya't magaan sa pakiramdam, Kent. This is what I've been praying for such a long time. At ngayon, natupad na. Napangiti naman si Kent habang pinagmamasdan si Carmelia. No wonder she's glowing despite her breakup. Inaasahan niyang iiyak ito at magmumukmok kaya nilisan niyang syudad at nagtugon ng probinsya. But her family helped her deal with situation and is glad that she's now with the people near her heart. I'm glad that you're now in good terms. Mapapanatag ako na uuwi mamaya. I'll be good here. Kapag umuwi ka mamaya, send my regards to Maylin. No problem, Carmelia. Nasa balkonahe pa rin sila nang mapansin ni Carmelia ang isang pamilyar na bulto sa may gate na may dalang bayong at mukhang galing pa sa palengke. Who was that man? Kunot noong tanong ni Ken. Keith Elmer. Pamangkin siya ng katiwala dito sa bahay. Matama na pinagmasdan ni Kent ang lalaki habang papasok to sa loob ng pamamahay ni Carmelia. She's an attorney at kasali sa trabaho niya ang pagkilatis ng tao. Madalas ba siya dito? Muli niyang tanong, agad naman tumango si Carmelia. Oo, magkaibigan kami at saka mabait yang si Elmer at maasahan pa. Are you that fond of him? Sarkastikong sambit ni Kent at tumalukip-kip pa. Natigilan naman si Carmelia at maya-maya pa'y mahinang natawa. Don't tell me, nagsaselos ka ba? I am not. Masungit na sagot ni Kent. Sana nga lang dahil sa selos ang nararamdaman niya. Carmelia's life is still at stake. Hindi niya alam kung anong susunod na hakbang ng baliw na Leticia na yon. Kaibigan ko lang yan si Elmer, Kent. I don't have feelings for him. Sasagot na sana siya nang lumitaw si Elmer sa kinaroonan nila habang may dalang paper bag ng isang pastry. Magandang araw po, Ma'am Carmelia. Ito na po yung inutos niyong ube-flavored waffles. Lalakit nila pag sa misitang paper bag. Pasensya na nga po pala sa storbo. May bisita po pala kayo. Tipid na umiling si Carmelia sa ngumiti. Wala yun. Salamat dito ha. Oo nga pala, si Kent, kaibigan ko. Kent, si Elmer. Pakilala ni Carmelia sa dalawa. Magandang araw po, Sir Kent. Magalang na bati ni Elmer. Magandang araw din. Seryosong sagot na lalaki habang titig na titig kay Elmer. Marahan niya siniko si Kent para tumigil ito pero hindi nagpatinag ang binata. Mabuti na lang at mukhang hindi napansin ni Elmer ang ginagawa ng lalaki. Mauna na po ako, Ma'am, Sir Kent. May inutos pa po kasi sa akin si Tia Elsa. Paalam ng lalaki. Tumayo siya't kagad na nilisan ni Elmer ang balkonahe. Nang tuluyan na nakalabas ng gate ang lalaki, sinamaan niya ng tingin si Kent. Ano ka ba? Bakit ganun ka kumakatitig sa kanya? Baka mamaya mahalata ng tao na ayaw mo sa kanya. Saway niya sa lalaki. I don't trust that man, Carmelia. Malamig na wika ni Kent. Ano ka ba naman? Elmer is harmless. Hindi natin nasisiguro. What if he's Leticia's man? Kaya hindi utusan ni Leticia ang lalaki yung nagawan ka ng masama. I'm just worried about your safety. Natigilan siya. May punto din naman si Kent. Huminga siya ng malalim bago tumango. I understand. Huwag kang mag-alala. I will take good care of myself. Nag-aalala man, wala na nagawa pa si Kent kundi ang tumango. Pagbalik niya, he will do a background check on that man without Carmela's knowledge. Nang sa ganon makasiguro talaga siya na hindi ito masamang tao. Doon na naghapunan si Kent ng gabing yon. Makalipas ang halos kalahating oras ay tuluyan na ito nagpaalam sa kanila. Sigurado ka ba, iho? Gabi na, baka mapano ka pa sa daan. Pwede namang ipagpabukas mo na lang ang pagbiyahe patungong syudad. Suggestion ni Martha. Tamang asawa ko, iho. Malaki naman tong bahay. Pwede ka matulog sa salas. Segunda ni Raul. Marahan namang umiling si Kent. Hindi na po, ma'am. May kailangan pa po kong kitain bukas ng umaga. Mag-ingat na lang po ako sa pagmamaneho. At dahil ayaw na manatili ni Kent sa gabing yun, inhatid na lang niya sa gate ang lalaki. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo? Tanong niya sa lalaki. Tipid na ngumiti si Kent bago umiling. Hindi na. Baka mamaya magustuhan ko nang tumira dito at mahihirapan na kayong paalisin ako. Sira, natatawa niyang sambit. Kidding. May appointment talaga ako bukas, Carmelia. At may kailangan pa akong i-review na kaso ngayong gabi. Kaya luluwas talaga ako ng syudad.
Kung ganun, mag-ingat ka sa daan, Kent. Buntong hininga niyang wika. You too, even if the perpetrator who stabbed you is already cuffed, I still believe that Leticia was the mastermind to all of this. At hanggat hindi siya nahuli, mag-iingat ka dito, Carmelia. Stay vigilant and don't trust anyone aside from your family. Hindi natin alam kung anong motibo ng mga taong lalapit sa'yo. I will. I gotta go, Carmelia. Hinintay niya na makasakay ng sasakyan nito si Kent bago niya sinara ang gate. Nang mawala nang sa paningin niyang sasakyan nito ay saka lang siya pumasok sa loob. Mula sa kanyang pinagtataguan ay tinanaw ni Elmer ang likuran ni Carmelia. Mabuti na lang at nagtago siya sa parteng yun kanina kaya narinig niya ang pinag-usapan ng mga to. Leticia. Si Leticia de la Cruz kayang tinutukoy nila. Kung ganun si Carmelia na kayang magiging daan at makakatulong sa kanya para matigil ng pagtatago niya at mapuntahan niya na si Mona. Kinagabihan, kinausap muli ni Carmelia si Maylin sa cellphone niya para ikwento sa babaeng tungkol sa nangyari kanina sa pagitan nila ni Ken. Oh, so nasabi na pala niya sa'yo tungkol sa bagay na yon? Natatawa nitong tanong matapos niya magkwento, kunot noon naman siyang natigilan. Alam mo, hindi makapaniwala niyang tanong. Yap, matagal na. Halata din naman siya, no? Ikaw lang naman tong walang alam. Parang nais niyang matawa. Wow ha, alam din pala ni Maylin. Siya lang ang hindi. That's ridiculous. So, base si Kent, which means si Sandro pa rin ang winner? Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Hindi naman yun basta-bastang mawawala. Tukoy niya sa nararamdaman niya para sa lalaki. Isa pa, may hinahon na naging huling pag-uusap nila at malinaw sa kanila na mahal pa rin nilang isa't isa. It's just that there are things that needs time at hindi minamadali. If ever ba na pupuntahan ka ni Sandro at hihingi ng second chance sa'yo, will you still take him? Biglang tanong ni Maylin. Hindi naman siya nakasagot. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi naman niya ito nakalimutan. Pero hindi siya sigurado kung siya pa rin ang mahal nito. Sandro even cut Leticia off gayong halos 2 taon silang magkasama. Then how much more to her when it's just a brief of a moment. Who knows he's just overwhelmed with his feelings then realize it later on that it's not love. I don't think he will, Maylin. Mahinahon niyang sagot. Sandro is very persistent. Seeing him not around for a month only means one thing. It's over between them. What is the meaning of this, Sandro Khalil? Sigaw ni Arturo nang makapasok to sa loob ng kanyang opisina. Paika-ikang naglakad ang matandang lalaki habang kaagapay ang personal assistant nito. Kita niyang galit sa mga mata ng matandang lalaki. Kulang na nga lang maglabasan ng litid nito sa labis na galit. I'm taking a 2-month vacation leave. Kaswal niyang sagot. And do you think you can do that right now without my permission? Ano bang gagawin mo't kakailanganin mo ng ganong kahabang bakasyon? Is that more important than work? Huminga siya ng malalim bago tumayo sa kanyang suwava chair. It is. Tipid niyang sagot. Dapat noong nakaraan pa siya nag-leave pero marami pa siyang inasikaso. Hindi din naman siya pwedeng umalis dahil malaki ang katungkulan niya sa Sarmiento Empire. Isa pa, hindi pa tapos ang klase ni Zenaya. And because today is the last day of their class, yun din ang huling araw niya sa opisina. You are not going to take a vacation leave, singhal nito. Agad na lumamig ang expression sa kanyang mga mata. And why not? He's been working his ass off for the company for the past years since he can remember. Ngayon pa lang siya nagdesisyon na magpahinga ng medyo matagal kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi pwede. Because you are still indebted to me. Sarkastiko naman siyang natawa. Oh, was it still because of my mother's death? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin tapos na maningil? Hindi. Hindi pa ako tapos. At hindi ako matatapos hanggat humihinga pa ako. Galit itong asik. Hindi niya maiwasang mapailing. He can't understand how complicated this old man's mind is. Maybe this is where he got his twisted mind too. But he's tired of being his dog. He's tired of following his order without any recognition. He's tired of him. I refuse to be your emotional punching bag, old man. Malamig at midiin niyang bigkas. You are not the one who will decide on that. Huminga siya ng malalim para pakalmayin ang sarili niya. No matter how mad he is to his grandfather, he gets still his family. The blood that runs in his veins is still Sarmiento. No, you are wrong on that matter.
This is my life, old man. I shouldn't have let you control me. I shouldn't have given you much power over me. I will tell you this once again. Hindi ko kasalanan kung bakit mas pinili ng nanay ko na sumama sa aking ama. Maybe that attitude of yours is the sole reason why. At isa pa, malaki na ako. Oo, may utang na loob ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun, gagawin mo na lang kung anong nais mo sa akin. Hindi mo na ako madidiktahan pa. Isang mahinang tawang kumawala sa bibig ni Don Arturo. And do you think I will let you slide that easy? Dahan-dahan siyang napatingin kay Don Arturo. Kahit na hindi na ito nagsasalita, mukhang alam niya ng patutunguhan ng usapan nila. What? You're going to sequester everything from me? That is all mine from that start. Humugot siya ng hangin bago muling nagsalita. Then I'm stepping down on my position as the CEO of Sarmiento Empire. Ibabalik ko na sa yung lahat ng pag-aari mo. Those things means nothing to me now. Anyway, Ania, at tinalikuran na ito. Grabe, nakakilabot ang mga pangyayari. Isang matapang na pagtalikod at isang pusong unti-unting naghihilom. Sa pagbitiw ni Sandro sa kanyang posisyon bilang CEO, pinakita niya sa atin na ang tunay na kalayaan hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahan mo na piliin ang iyong sarili at ang iyong kaligayahan. Ngunit sa mundong ginagalawan ni na Carmela at Sandro, ang pagpili sa sarili madalas na may kaakibat na malaking panganib. Habang si Sandro ay naglalakad palayo sa kanyang nakaraan, si Carmela naman ay nananatiling nakatali sa isang panganib na hindi pa niya lubos na nakikita. Mula kay Leticia na patuloy na nagtatago sa anino hanggang sa misteryosong si Elmer na tila may sariling agenda. Mga kalans, hetong aral para sa atin ngayon. Minsan kailangan nating mawala ng lahat para mahanap ang tunay na tayo. Ang pagtalikod ni Sandro sa Sarmiento Empire ay hindi pag-urong, kundi ang simula ng kanyang tunay na paglalakbay. Pero sa ating buhay, handa ba tayong bitawan ang ating comfort zone para sa isang bagay na hindi pa sigurado? Ang pag-ibig ay hindi laging madali, lalo na kung ang nakaraan ay pilit kang hinahabol. Anong susunod na hakbang ni Sandro ngayong wala na siyang proteksyon mula sa kanyang lolo? At si Carmelia, hanggang kailan siya magiging ligtas sa tabi ng taong hindi pa niya lubos na kilala? Ang bawat hakbang ay mapanganib at ang bawat desisyon ay maaring magbago sa takbo ng lahat. Huwag kalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga tsorya at mag-subscribe para lagi kayong updated. Hanggang sa muli!